Panginoon totally. Ulitin ko po. Sino po dito ang nakatanggap sa ating Diyos totally? Pwede bang pakitaas yung kamay? Ulitin ko po, baka hindi nyo po naintindihan. Sino po dito ang totoong nakatanggap na ni God sa buhay mo? Taas ang kamay. Huwag po kayong mahiya. Yung mga hindi nagtaas, sino pong tinanggap ninyo? Ulitin ko po, hindi pa rin siguro naintindihan. Mga kapatid, mga anak, sino po dito ang totoong nakatanggap ni God totally? Taas ang kamay. Hallelujah. Palakpakan ng Panginoon. Amen? Tapos, sabay tapik sa katabi mo, Bishe, natanggap mo na pala si God. Follow-up question, sabihin mo, Bishe, naniwala ako na hindi ka mawawala. Amen? So bakit po nag-start po ako sa ganitong question? Gusto ko pong makafocus kayo sa akin. Huwag kayong kukurap. Tingin kayo ng mabuti sa akin. I want you to see my eyes because I want to see your eyes also. Amen? So everyone in this place, naniwala pa ko, we are all received the Lord God, our Lord and personal Savior. At alam niyo po ba mga kapatid, ano po ang benefit when you receive the Lord, our God, our Lord and personal Savior? Ano po ang benefit? Ang benefit po mga kapatid, number one, lagi kang uhaw sa presensya ni God. Amen? Lagi kang uhaw sa presensya ng ating Panginoon. Pangalawa, the benefit when you receive sa ating Panginoon. Pangalawa, sabi ng Panginoon, binibigyan kita ng authority to be a children of God. Amon, lahat ng children ng Panginoon, sigaw ng hallelujah. Amen. Ang sabi ng Panginoon, when you receive the Lord your God as your personal Lord and Savior, sabi ng Panginoon, binigyan ko kayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. And that is the promises ng ating Panginoon. Amen? Pangalawa, pangatlo, ang gift ng ating Panginoon. Pangatlong gift ng ating Panginoon, sabi ng Panginoon, I will put my spirit upon you. Amen? Ibig sabihin, ang sabi ng Panginoon, binigay ko ang aking espiritu sa inyo. Di ba? Naramdaman niyo po ba yung kanta natin kanina? Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Bakit kailangan nating mag-encounter once again? Kasi maraming mga tao na kahit ang Diyos kasama na natin, kailangan pa rin ng encounter kasi minsan nakakalimot. Amen? So kung that is the benefit mga kapatid, binigay ng Diyos ang kanyang espiritu sa bawat buhay, sa bawat isa natin, may espiritu sa ating Panginoon. Because if the person without the Holy Spirit, this person, he or she did not know how to praise the Lord. Ang tao lang po na may espiritu sa Diyos ang marunong magtaas ng kamay para papurihan ang ating Panginoon. Ibig sabihin, you have the Holy Spirit ng ating Panginoon. Bakit po mga kapatid? Ang walang espiritu, hindi marunong magpuri sa ating Diyos. Our body, we have one body, but we have soul, we have body, and we have the Spirit. Trinity po tayo. Amen? So, ibig sabihin, we have a body, itong nakikita niyong tumayo. We have the soul, ito yung nasasaktan, feelings and emotion. We have the Spirit, ito yung espiritu na handang papurihan ng ating Panginoon. That's why nandito tayo sa ating Panginoon, because we want to worship the Creator of our life. Remember, ang aso. Ang aso, wala po yung espiritu. Kaya wala kang nakikita na aso na nagsasamba. Because the aso, meron lang po siyang body and soul. We are blessed because they are also animals. But we are higher than them. We are also called animals. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, animals ka po.
Amen? Na may espiritu ng ating Panginoon. We are a higher animals na kinikreate ng ating Panginoon. One of a living creature na ginawa ng Panginoon. At alam niyo mga kapatid, when God binigay niya ang kanyang espiritu sa bawat isa, when you receive the Lord God, our personal Savior, ang sabi ng Panginoon, hindi lang kita tinawag na anak, hindi lang kita binigyan ng aking espiritu, ang sabi pa ng Panginoon, ina-anoint pa kita. Ibig sabihin mga kapatid, we receive package from the Lord. When we receive our God, hindi ka lang ini-empower, hindi ka lang binibigyan ng Holy Spirit, hindi ka lang tinawag na anak, but sabi ng Panginoon, I will pour out my anointing upon flesh. Ibibigay ko ang aking anointing. At ang anointing mga kapatid, ito yung dahilan kung bakit ka tumayo, ito yung dahilan kung bakit ka strong, ito yung dahilan kung bakit anong trial sa pinagdaanan mo, lumalaban ka pa rin. Because sabi ng Panginoon, may anointing na binigay sa'yo, ito yung anointing na maglilid sa'yo, ito yung anointing na magbigay power para sa'yo. And that is the anointing na binigay ng Diyos para sa bawat isa natin kung ikaw ay totoong nag-receive ng ating Panginoon. Kaya sinabi ko sa una kong tanong, na-receive mo ba totally ang ating Panginoon? If you receive the Lord God totally sa buhay mo, ibig sabihin, lagi kang uhaw. Ito yung time na lagi tayong nagpapapuno sa anointing ng ating Panginoon every Friday. Bakit po? Pag time sa weekdays, yung anointing na meron tayo, unti-unti yang sinishake. Unti-unti yang tinitest. Kaya po minsan, mawala tayo sa focus, magkakasala tayo, because every time we are fighting. That's why mga kapatid, sa gabing ito mga kapatid, gusto kong iparating sa inyo ang pag-usapan natin for tonight. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, huwag mo akong disturbuhin. Kasi itong mensahe na pakinggan ko ngayon is the more akong mag-iinit. Papawisan tayong lahat tonight. Amen? So ngayon mga kapatid, ang topic na natin is the power of the anointing. Come on, sabihin mo sa katabi mo, kapatid, the power of the anointing. Ibig sabihin mga kapatid, when you receive the anointing of God is hindi lang tubig, hindi lang something na na-receive mo, but when you receive the anointing ng ating Panginoon, ang nagpaloob po ng anointing ng ating Panginoon, number one is power. Pakisabi sa katabi mo, ang anointing ng ating Panginoon ay nagbigay ng power sa bawat isa natin. Amen? Makinig po kayo dito mga kapatid. Anointing means, yan. Ano ang ibig sabihin ng anointing? Gusto ko po lang sabihin sa inyo, ano ang ibig sabihin ng anointing? Ang anointing is chosen or expected to get an important position. Amen? Ang anointing mga kapatid, kinuha ko po ito siya sa Google. Ibig sabihin, ang anointing mga kapatid is you are chosen. When God choose you, pinili ka ng ating Panginoon, you need to be expect that God has an important position na gagawin sa buhay mo. Amen? Ang anointing po ginamit in the Old Testament when David became a king of Israel, ina-anoint po siya ni Samuel. Amen? Anong sabi ng Panginoon? Kasi si Saul at the time, David cried out because of Saul. At that time, si Saul pa ang king. When David cried out to Saul, Samuel came at sabi ni Samuel, David, stand up, do not cry out, because tonight, I will empower you. The Lord will anoint you, and you will become the king of Israel starting today. And Samuel, may dala-dala siyang horn. Nakikita yung horn ng baka na napakalaki? Dala-dala po yung horn. At yung horn na yun puno ng oil. At ang oil, symbolize ng oil is the anointing of God. And when David bowed down in the front of Samuel,
nilagay or ibinuhos ni Samuel ang oil sa ulo ni David. And at the time, David become the king of the Israel. Alam niyo mga kapatid, when God anoint us, there is something na i-empower ka. When God anoint us mga kapatid, ibig sabihin mga kapatid, may magandang posisyon na ibigay ang Diyos para sa iyo. At alam niyo mga kapatid, I cannot stand in the pulpit without the anointing ng ating Panginoon. I cannot minister with the Word of God without the anointing ng ating Panginoon. When sabi ng Panginoon, Jomar and Jeremiah, before I form you in the womb of your mother, I know you. Pinipili na kita, Jomar. At the time na malakas ka na, handa ka nang tumayo, I will empower you, I will anoint you, I will put my words upon your lips, and you will minister to my words. At the time when I say, Lord, I am ready. Use me and send me where you want me to go. And the Lord anoint me. Grabe yung naramdaman ko mga kapatid. And starting today, the Holy Spirit na binigay ng ating Panginoon, ginamit ko pa until now. The Holy Spirit is the reason, and the Holy Spirit is the person na nagbigay ng authority and position sa akin to be a pastor of this church. Without the Holy Spirit, I am nothing. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, kung totoo na tinanggap mo ang Diyos sa buhay mo, may anointing ka. Amen? I-empower ka ng Diyos. So ngayon mga kapatid, may tanong po ako sa inyo, bakit po tayo nag-uusap about anointing? Gusto niyo malaman? Bakit tayo nag-uusap ng anointing? Kasi po gusto kong buhayin ang bawat buhay ninyo na natutulog. Na ang tagal mo ng Kristiyano, ang tagal mo ng anak ng Diyos, but hindi ka nag-work sa kingdom ng ating Panginoon. That's why tonight gusto ng Panginoon buhayin ang Espiritu na meron ka. At lahat po na nandito sa room na ito, when the Spirit and anointing ng Diyos is alive to your life tonight mga kapatid, it is the reason na hindi ka mag-stop to serve the Lord. Kaya po, kung titingnan natin dito, ang daming mga taga-LRC lumalabas, nag-soul winning, nag-reach out sa mga taong hindi nakakilala sa Diyos, nag-share ng gospel. Bakit po itong mga tao na ito mga kapatid, binigyan ng anointing ng ating Panginoon to proclaim the gospel of the Lord, to preach the gospel of the Lord to the poor. And we are all called by the Lord to preach the gospel. Walang exempted, not only na pastor. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, lahat tayo, ina-anoint tayo para mag-preach ng gospel ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, when God chose you, you need to be expectant that God will give you an important position. O ulitin ko po, sino dito ang nakatanggap ng Diyos totally? Taas ang kamay. Anong nangyari? Amen? Nakabasa ka lang ng mga weather forecast dyan, ayaw mo na magsimba, baka pastor, mahulugan ako ng 50 kilos na ice dyan. Hindi ka nagtitiwala ng ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, when I anoint you, when I give my Spirit upon you, even to the very end of this world, I will never leave you, I will never forsake you. Hailstorm lang, matatakot ka. Yung sasakyan mo, matatakot ka ng sasakyan mo na mahulugan ng ice. Hindi mo ba alam, pag nahulugan ng ice ang yung sasakyan, sabi ng Panginoon, anak, may bago ako ibigay sa iyo, hayaan mo yan. Tapos, yun lang ang reason mo baka hindi ako makasimba. Alam mo mga kapatid, kung takot ako sa pastor, ako mismo ang magsabi, okay, stay at home tayo, mag-live lang tayo or mag-zoom lang tayo, kailangan natin ng protection. Alam mo mga kapatid, when God protect us, even po, kahit saan ka, ang protection ng ating Panginoon,
In times na mamatay ka, kahit saan ka, pwede kang mamatay. Amen? Mas maganda pag nabagsakan tayo ng 50 kilos na yelo, nandito lang tayo sa place na ito. Alam niyo ba mga kapatid, hindi po ako natatakot. Alam niyo po ba, na pag hailstorm, grabe. Ang aking sasakyan mga kapatid, puno ng bulutong. Grabe ko, Lord. Sabi ng Panginoon, Jomar, parang binato ka ng Espiritu mo, Jomar, yes Lord. Hindi mo ba alam na yung sasakyan mo nabili na? Bakit Jomar? May ibibigay ako sa iyo, full option. Grabe. Kaya kayo may mga sasakyan, huwag kayong matakot. Kahit may bagsakan yan ng ilang kilo na yelo, sabi ng Panginoon, may bago akong ibigay sa iyo. Amen? Pastor, paano yung sa akin bago pa yon? Sabi para Panginoon, oo nga, bago pa yon, pero may ibigay ako sa iyo pinaka-the best. Di ba? Kaya don't worry. Amen? Huwag mong dahilan ang forecast na yan. Siguro kung mag-uulan na yan ng yelo, nasa bahay pa tayo, tago tayo, tuloy pa rin tayo. Pero ito wala pa Ang protection ng Panginoon nandyan. Amen? So mga kapatid, when God anoint us, when God give us the Holy Spirit, mga kapatid, wala kang dapat katakutan. No? Hindi ako natatakot. Sabi ko, walang problema. Magsimba tayo. Pastor, walang AC. AC lang. Irason mo na di ka makapagsimba. Magsimba tayo kahit walang AC. Itong naramdaman nyo na init, singaw lang to sa impyerno. Amen? Mas mainit pag buong katawan mo doon, ilulunod. Maglangoy-langoy ka doon. Kaya, mga kapatid, sabi ng Panginoon, binigyan ka ng anointing. Then, you need to be expectant that God has give you a greater position. Amen? Mga kapatid, uulitin ko, sino dito ang totoong tumanggap kay God? Taas ang kamay. Sabihin mo, kapatid, ayusin mo yung amen mo. Baka man, next Friday, hindi na kita makikita. Amen? Anong sabi nito mga kapatid? Tingnan natin. No? It is His anointing that makes us higher than the ruler of the earth. Si David, when David anointed by Samuel, ang nangyari sa kanya, siya po ang naging higher king of the Israel. Amen? Kaya po mga kapatid, when God anoint us, kaya po, kung sa tingin mo na hindi ka pa ina-anoint ng ating Panginoon, tonight, this is your time that Lord, gusto kong maramdaman ang anointing na iyan. Amen? Sabi ng Panginoon, it is His anointing that blazes and causes our descendants to endure. Amen? Ito po yung dahilan, ang anointing ng Panginoon, na bakit ka blessed, at bakit ang blessing mo nag-continue sa mga descendant mo. And that is the reason, because of the anointing of the Lord is with us. At sabi ng Panginoon, this anointing, until in your descendant, it will flow like honey and manna. Amen? Sabi ng Panginoon, it is the anointing that make us victorious. Mga kapatid, kung naging panalo ka sa lahat ng mga pinagdaanan mo, kung naging victory ka sa lahat ng mga trials mo, that is not you. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, nanalo ka man sa lahat ng laban mo, hindi ikaw yan. It is the anointing of the Lord inside your heart. Amen? Sabi ng Panginoon, it is the anointing of the Lord that make us victorious and more than conquerors. We can lose the power of our anointing like King Saul if we disobey the Lord and His word. King Saul, nawala ang kanyang anointing to be a king when he disobey the word of the Lord. Kaya mga kapatid, huwag niyo talagang i-disobey ang salita ng Panginoon. Obey lang. Obey. And one day, sa pagsunod mo, dadalhin ka ng Panginoon into the place kung saan ka masatisfied sa lahat ng pangailangan mo. Amen? Nandiyan pa ba tayo? Now, sabi niya, Luke 4:18-19. Pakibasa lahat. 1, 2, 3, go.
ng tamlay. Pwede bang tumayo tayong lahat? Pagkatapos basahin mo to ng malakas, i-claim mo to sa iyong sarili na ikaw yan. In the count of 3. 1, 2. Mga kapatid, turuin mo ang katabi mo. I-claim mo yan. Ay, hindi, not katabi. Sarili mo. Come on. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. Remain stand. Anong sabi ng Panginoon? Starting today, nag-claim ka that the Spirit of the Lord is with you. At sabi ng Panginoon, because He has anointed you to proclaim the good news to the poor. Come on, sabi ang Diyos, to proclaim the good news to the poor. Nandito ka because God used you to proclaim His word to the poor. Sabi ng Panginoon, He has sent me. Amen? He has sent me. Para sa mga taong hindi nakakilala kay God. Amen? He has sent me to proclaim freedom to the prisoner. Come on, sabihin mo, Lord! Come on, Lord! Itaas mo yung kamay mo, Lord! Send me to proclaim freedom sa mga napriso. Mga kapatid, nag-declare ka. Ayusin mo yung pag-declare mo. Amen? The message of the Lord say, anong sabi dyan? Ulitin natin. He has sent me. Come on. He has sent me. To proclaim the freedom to the prisoner and recovery of the sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the Lord favor. When you obey this command, the Lord has already anointed you. The Lord God say, God will use you to proclaim the word of God, and when your mouth will open by the power of the Lord, there will be a blind eyes open. Hallelujah! Ang sabi ng Panginoon, when you follow and obey the word, you proclaim that this year is the Lord favor. Makakaupo tayo. Amen? Sino ang bless? Pakisabi sa katabi mo, busy. Ngayon, ito ang proof ko na ina-anoint pala ako ni God. Kahit hindi ako utusan ng nanay ko, lalabas ako to proclaim the gospel of the Lord. Amen? Huwag ka lang maging tamad. Baka naman, ikaw yung blind. Ikaw yung oppressed na kailangan ng taong lalapitan ka pa at hilain at isako at dalhin sa simbahan. Amen? Sabihin mo sa mga katabi mo, busy? Buti hindi ka dumaan sa sako. Amen? Nandun pa ba tayo? Now, sabi ng Panginoon, makinig kayo dito, sabi ito, anyone who want to evaluate the success of a ministry must look at its spiritual growth and multiplication. When God anoint you, when God give His anointing to you, yung sabi ng Panginoon, ina-anoint ka to proclaim the gospel, to share the gospel to the poor. Kailan po niyo nagawa? Ulitin ko, kailan niyo nagawa when God anointed you? Kailan ang last na pinagamit mo ang buhay mo to share the gospel to the poor? Kailan ang last? Kung wala, nothing. Amen? Sayang lang ang pag-anoint ng ating Panginoon pagkatapos binuburo natin.
You know, when God anointed me, sabi ko na kay God, Lord, I am here. Send me where you want me to go. Alam niyo po mga kapatid, ang dami kong mga kakilala na pastor sa Pilipinas. Hindi po sila naniwala na nakatayo ako ng church dito sa Al-Ain. Sabi niya, si Pastor Jomar, makatayo. Hindi, basag uliro yun. Sobrang pasaway yun. Tapos, sa UAE pa, na Arab country, hindi yun. Muslim lahat doon, hindi yun makatayo ng church. But alam niyo mga kapatid, if God is with you, is with me, who can be against us? Sino ba ang pwedeng pipigil ng plano ng Diyos sa'yo kung si God ang nasa atin? Kaya sabihin mo sa katabi mo, Bishi, kaya ka nandito. Kasi gagamitin ka ng Panginoon to open the blind eyes na kasama mo sa accommodation. Diba? Kasama mo sa room, kasama mo sa trabaho. We need to pray to the Lord na gagamitin niya tayo. Kaya kayong mga na-invite, bless kayo. Bakit? Hindi kayo dinala sa inuman. Hindi kayo dinala sa diskuhan. Siguro, ngayong oras na to, lasing na kayo. Pero bless ka kasi dinala ka ng ating Panginoon. Saan? Sa church para makilala mo ang Diyos lubusan. Na may plano ang Diyos sa buhay mo. Amen? Sabi nito mga kapatid, when God anoint you, hindi po, makinig po kayo, hindi po question kung bakit nag-multiply ka. Hindi po question kung bakit maraming mga taong na-win mo sa harap ng ating Panginoon. Hindi po question kung bakit may mga bagong pumasok sa church. Hindi po question bakit ang cell group natin nag-multiply. Hindi po yun question. Bakit po mga kapatid? When the Holy Spirit ng Panginoon at nag-grow ka sa kanyang pananampalataya, multiplication will follow. Kaya mga primary and leaders, if God is with us, He anointed us to multiply. Come on, turuin mo ang katabi mo, kapatid. God chose you to multiply. Amen? Pangalawa, turuin mo yung katabi mo, kapatid. Huwag ka munang mamatay. Pag wala kang na-invite, sarap natin Panginoon. Amen? Ngayon, paglabas mo dyan, nabagsakan tayo ng 50 kilos na ice, wala ka pang na-save. Wala ka pang nadala sa harap ng ating Panginoon. Mga kapatid, boring ang pag-akyat mo sa langit, ikaw lang mag-isa. Pero kung marami kang nahila, marami kang nadala sa paanan ng ating Panginoon, pag-angat mo sa langit, ang dami ninyo. Wow, Lord, ang dami ko rin nawiwinsol. Kaya mga kapatid, this is our time. Biblical po. Makinig po kayo. Biblical po na in the last time, may mga yelo na babagsak sa lupang ito. Ilang kilo? 50 kilo. Bawat isa. At hindi yan babagsak sa Pilipinas kasi po ang ating bubong napakanipis lang. Saan yan babagsak? Dito yan babagsak sa UAE. Bakit? Ang mga bubong dito ang kakapal. Amen? Kaya, kung yan ang babagsak, do you think hindi yan diretso dito? Okay pa nga yan kasi ayos pa lang ang mag-ulan eh. Kung apoy ang mag-ulan. Amen? Kaya mga kapatid, sabihin ko sa inyo mga kapatid, God anoint us. It is our time para magpagamit sa ating Panginoon. We need to go out to preach the gospel to the poor. Dalhin natin sa paanan ng ating Panginoon. Amen? Nandiyan pa ba tayo? Amen? So number 1 natin pag-usapan. Ano po ba ang benefit when God is anointed us? When God is anointed us, hindi po question na magkaroon ka po ng bunga. Sabihin mo sa katabi mo, magbubunga ka, kapatid. Amen? Sabi ng Panginoon dito, John 15:8, sabi nito, this is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourself to be my disciple. Ang sabi ng Panginoon, makikita ko ang tunay na disciple ko pag siya ay nagbubunga. Amen? Sino dito ang nagbubunga na? Taas ang kamay. Sabi ko, taas ang kamay. Lahat ng nagbubunga, nag-invite sa ating Panginoon, taas ang kamay. Amen? Ang sabi ng Panginoon, you are my disciple. Amen?
This fruit po mga kapatid refers to the spiritual realms as well as numerical growth. Ibig sabihin, hindi lang yung nine spirit of the Lord. Yung tinatawag na ang last is self-control, joy, peace, self-control. But itong bunga na ibigay ng Panginoon, yung tinatawag niyan numerical, hindi mabibilang. Amen? Fruit will only be possible when the anointing of the Holy Spirit is work in the life of the believers and in the church in general. Ang Espiritu ng Panginoon, mga kapatid, no, hindi posible na ikaw mag-multiply when the Holy Spirit ng ating Panginoon mag-work sa bawat buhay natin. Amen? Tingnan natin dito mga kapatid. God provides the anointing for multiplication. Okay, tapikin mo ulit ang katabi mo. Kapatid, God provides the spirit of multiplication or the anointing of multiplication. From down of our creation, we can see the growth and multiplication that always been God's plan for the world. The Lord said through the prophet, I, the Lord, do not change. Ibig sabihin mga kapatid, if God called us and anointed us, kung sabihin ng Panginoon na ikaw ay magbubunga, this message of God will never change. Hindi nagbabago ang promises ng ating Panginoon. Whatever the words that come out from the lips of the Lord will never, ano daw? Hindi naglalay si God. Lahat ng words na lalabas sa kanyang bibig, mangyayari. Amen? Bakit? Sabi dito sa Genesis 1:27-28. Sabi dito, so God created mankind. In His image, He created them, male and female. Male and female, He created them. God blesses them and said to them, be fruitful and increase in number. Anong sabi ng Panginoon? Be fruitful and increase in number. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, mag-multiply ka, i-increase ang number mo, at sabi ng Panginoon, punuin mo ang mundo, subdue it, roll over the fish. At sabi pa ng Panginoon, roll over the birds in the sky, and over every living creature that move in the ground. Ibig sabihin mga kapatid, when God anoint us mga kapatid, magkakaroon ka ng fruitfulness, magkakaroon ka ng power to rule. That is the promise ng ating Panginoon. Kaya po, binigay ng Panginoon ang anointing, ang utos ng Diyos mga kapatid, from the Genesis, the first book of the Bible, nag-start na doon ang sabi ng Diyos that every one of us mag-multiply, magpagamit tayo sa ating Panginoon, subdue it, punuin natin ang mundo ito sa mga taong nagsiserve sa ating Panginoon. Ang place nating ito, napakaliit lang po ito. Ang all-in, napakaliit lang po ang all-in mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, fill the earth, subdue it, disciple them in my name. Kaya po mga kapatid, this is our time. Open natin ang ating mga isipan. That's why you are here. Ang plano ng Diyos kung bakit ka nandito is not only listener, is not only oppoers, is not only tungangers, but God called you to be doers of the word. Malapit na po ang pagbalik ng ating Panginoon mga kapatid. Over all the world, you can see any kind of news, bad news. Ibig sabihin, ang paghari ng demonyo, mga kapatid, is nandito na sa mundong ito. All the Christian is persecuted. Lahat ng mga Kristiyano pinipersecute na mga kapatid. That's why every one of us, sabi ng Panginoon, don't worry, because ibigay ko ang aking anointing sa'yo, ibigay ko ang aking Holy Spirit sa'yo, na kahit anumang mangyayari sa'yo, saan ka man sa mundo, tagutom man, gera man, kamatayan man, when the Holy Spirit is in you, I will never leave you nor forsake you. That's why every Christian, sa time na ito mga kapatid, kailangan tayong maging matatag.
Wala tayong ibang panghawakan dito kapatid, kundi ang ating pananampalataya sa ating Diyos. We cannot depend in this world, in this country, but we need to defend to our God. Anong sabi ng Panginoon? Dito pa lang mga kapatid, binigay na ng Panginoon na magbubunga tayo, binigay na ng Diyos, kailangan tayo mag-multiply at mag-increase. At dito po mga kapatid, ang mga pag-usapan natin, dyan po paikot lang. Amen? Titingnan natin dito mga kapatid. Adam did not receive God's blessing. Amen? When he was single. Sino mga single dito? Taas ang kamay. Amen? Si Adan hindi naka-receive ng kanyang blessing. Yung single pa siya. Kaya mga kapatid, if you want to receive your blessing, mag-pray na kayo ng partner. Amen? Sabi dito mga kapatid, Adam did not receive God's blessing when he was single. Rather, he was blessed only after he became one with Eve. Amen? The blessing comes with the probation. Kami po ni pastora. Nagpakasal po kami, walang pera. Kasi, ganito tayo mag-ipon muna bago magpakasal. Next year siguro magpakasal kami, di ba? Pagdating ng next year, wala pa rin pera. Pastor, i-move namin next year, wala pa kasing pera. Pero nagsasama na kayo. Pagkatapos, Pastor, wala pa rin next year naman, Pastor. Alam mo, yung kami ni Pastora, nag-ano kami, yung alam namin yung calling namin ni God. Kahit wala kaming pera, sabi namin, magpakasal tayo kahit walang pera. Ang pera namin mga kapatid, 500 lang. Pangbayad doon sa embassy. Wala kaming pang-reception, wala kaming pagkain, wala talaga. After ng kasal namin, pag-uwi namin dito sa Alin, naka-prepare na ang reception namin. Ang place, binayaran na ang place. Ang pagkain, nandun ang pagkain. Alam mo mga kapatid, when you obey the Lord, blessing will follow. Kaya kayong mga nagpaplanong magpakasal tapos walang pera, money is not the hindrance sa inyong kasal. At doon po kami nag-start na binibless kami ni Pastora. Dumaan muna kami ng suffering in our life. Siguro mga 2 years din yung pinagdaanan namin ng kahirapan. Pero hindi namin pinabayaan ang ministry. Hindi kami nag-absent sa pagsamba namin. Hindi ako nagtigil sa pag-serve or pag-share ng salita ng ating Panginoon. At alam mo mga kapatid, when God sees our heart, grabe, trabaho na ang nagtawag sa amin. Until now, ang iyang trabaho na yan po ang nag-support sa ministry ito. Kung bakit kami nandito. Dahilan po yan kung bakit ako nakakuha ng lisensya, nakakuha ng sasakyan, nakapatayo ng maliit na negosyo sa Pilipinas, nadala ang aking mama at papa dito sa UAE. Because nag-ubi kami sa salita ng Panginoon. Adan and Eve, dyan pa lang ang provision sa kanila, yung nagkaroon siya ng partner in life. Amen? Mga kapatid, to be fruitful, mga kapatid, ibig sabihin, you need to sanctify your lifestyle. We need to sanctify our attitude. This implies, if you desire to God blessing, you must live a holy life because He only blessed to those who obey the laws. If you want to have the blessing ng ating Panginoon. For me as a pastor in LRC Alain, was not interested by pastoring sa mga taong hindi nag-obey sa salita ng Panginoon. I am not interested. But alam niyo mga kapatid, however, I and my leader of this church, we are committed to working with people who want to obey the Lord. Kami po mga leader, committed po kami dito. Nag-sacrifice po kami, nag-commit po kami. Yung mga leaders ko dito sa church na ito, nag-commit po sila, Pastor, nandito po kami, tutulong kami para baguhin ang mga buhay ng mga tao. They are committed for the ministry ng ating Panginoon because they are anointed by the Lord. Amen? Mga kapatid, bawat isa po natin, nangangailangan po tayo ng anointing ng Panginoon. Anointing of multiplication, anointing of blessing. When God anoint us, everything is there. Package po yon. Amen? But sabi ng Panginoon sa 1 Peter 1:15, but just as He called you as holy, so be holy in all you do. Amen?
This is a greater difference between unrighteous and unrighteousness. It become evidence when trials come because in the hand of God is always ready to bless and protect those righteous. Klaro? Hindi ko na po i-explain sa inyo. Napakaklaro na po yan. Amen? At tingnan natin dito mga kapatid. Unfortunately, Adam overlooked this probation and chose the path of unrighteousness. Alam niyo mga kapatid, when God blessed Adam, si Adam binigyan ng Panginoon ng mapapangasawa. Si Adam binigyan ng authority sa Garden of Eden. Si Adam binigyan ng authority to rule the Garden of Eden. Ang nangyari po mga kapatid ni Adam in the Garden of Eden, he chose the unrighteousness. No? Nakakasad po. Dapat hindi naman tayo magkakasala eh. But because Adam chose these things na until now all of us is suffering. Kaya wag mo pong sisihin si Adam. Pastor, makasalanan ako. Bakit? Because of Adam. No, hindi. Bakit? Because sa mga pangyayari, ang sabi ng Diyos, before this happened, I already prepared my son to die for you. So, ibig sabihin, may pag-asa, may hope po when God gave His only begotten Son. Yung nagkasala si Adan at Eva at Adan, si God din nag-prepare na siya ng kanyang anak para magligtas sa buong mundo. At nasa atin na po yon ang decision. Amen? Adam committed sin because of the provision. Anong provision? Kaya napaka mga kapatid, napakahirap po sa isang taong binibless na yun naman pala ang dahilan ng iyong pagkakasala. Maraming mga tao na nagpe-pray, grabe, ang tagal mo na sa simbahan, grabe ang prayer mo, nag-pray ka pa na Lord, hindi masagasaan ang ministry mo, Panginoon, bigyan mo ako ng malaking sahod, Lord, bigyan mo ako ng magandang trabaho, comprehensive insurance, yung binigay ng ating Panginoon, ang rason mo na lang naman, Pastor, hindi na ako makapagsimba. Bakit? Busy ako sa trabaho. Pastor, pwede mo ako pag-pray? Halika, pag-pray kita. Lord, tanggalin mo muna ang kanyang trabaho para babalik siya sa tunay niyang pananampalataya. Gusto niyo po ba na darating sa ganyang time? Ako po mga kapatid, hindi po yan dumating sa time ko. Alam niyo mga kapatid, napakalayo ng trabaho namin. Lahat po, hands-on po ako sa ministry. Lahat ng oras ko nasa ministry. Nagtatrabaho din ako. Pero never kong ipinagpalit ang ministry ito kaysa aking trabaho. Sabi ng supervisor ko, Pastor, nag-absent ka na naman. Yes, Pastor din naman siya. Yes, Pastor, nag-absent ako. Bakit? Pastor, mas okay na mawala ang trabaho ko kaysa mawala ang ministry ko. At sabi ko sa kanya, one day, Pastor, itong trabaho na meron tayo. Kung nakadepend tayo dito, mamamatay tayo dito. Pero Pastor, I depend myself onto God. Mawala man tong trabaho, Pastor, walang problema. Hindi masakit sa puso ko. Importante ang ministry na binigay ng Panginoon sa akin. Ina-anoint ako ni God, hindi mawawala. Kaya, sabi ng mga kasama ko sa bahay, grabe si Papa, absent na naman. Pero mga absent ko, nasa ministry po yan. EGR, hindi ba ako papayagan sir sa EGR? Mag-sick leave ako, bahala ka dyan. Pastor, kailangan natin bukas sir, may ano kasi ako, EGR kasi. O ano piliin mo? EGR or ministry? Sir, EGR. Pagkatapos, pag kami na mag-usap, dalawa, kasi pastor na kami. Pastor, grabe no? Yung calling talaga natin sa ating Panginoon, no? Hindi talaga natin pwedeng iwanan ang trabaho natin sa Panginoon kasi trabaho natin yung physical. Sabi niya, oo nga, Pastor, nag-agree siya. Sabi ko, naintindihan talaga yung trabaho ko. Kaya mga kapatid, sabihin ko po sa inyo, privilege po natin na may taong nag-open sa atin na ikaw pala pinili ng Panginoon para po sa kanyang kingdom. Amen. Sabihin mo sa katabi mo kapatid, pinili ka ng Diyos para sa kanyang kingdom. Amen. Kung nagkasala man tayo like Adam, God gave His probation para po babalik tayo sa ating Panginoon. Amen. Pangalawa po mga kapatid, ano yung una? Binigay ng Diyos?
Anointing of fruitful or fruitfulness. Ibig sabihin, when you receive God, your Lord and personal Savior, naniwala pa ako, there is multitude inside of you. Sabi mo sa katabi mo, there is multitude inside of you. Ibig sabihin, marami kang dadalhing kaluluwa sa harap ng ating Panginoon. Ang kailangan mo lang is galaw. Amen? Sino nag-invite ng dalawang ito? Amen? Sino nag-invite? Taas ang kamay. O, di ba? Kayong nag-invite, pag nag-invite yan ng 10, ang laki ng reward mo sa harap ng ating Panginoon. Kaya, huwag niyong pabayaan na mawala yan. Kasi po, hindi natin alam, lahat ng dinala natin sa Panginoon, sila pala yung magpapuno ng church na ito. Amen? Hindi mo alam. Meron pala ang pamilya pala yan dito, nandito pamilya na, 100 sila piraso. Hindi natin alam. No? 100 ba sis? Amen? So, unang mga kapatid, God, ano daw? Binigyan tayo anointing to fruitfulness. Ibig sabihin, hindi po rason or walang rason na hindi ka mag-multiply. You already anointed God for multiplication. At ang pangalawa mga kapatid, anointed to multiply. Come on, sabi mo sa katabi mo, mag-multiply ka, kapatid. Amen? Tignan natin dito mga kapatid. The first couple multiplied in such a way that their descendant is spread across the earth. Sino yon? Dalawang couple? Si Adam and Eve. Nag-multiply at ang kanilang mga descendant ay napuno nila ang buong mundo. However, it was a multiplication without holiness. Amen? Nakikita nyo, buong mundo, nag-multiply ang daming mga tao, but kahit saan ka makapunta sa lugar, ang daming mga taong not holy. Because Adam and Eve choose the path of unrighteousness and they multiply without holiness. Amen? Kaya po mga kapatid, kailangan nating maghingi ng tawad sa ating Panginoon. Because our father before, we are descendant, nagkakasala tayo, and blesses na nandun po si Jesus Christ nagpakamatay sa atin. Bless po tayo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, bless po tayo. Kasi nagpakamatay na ang Diyos para sa'yo. Amen? God desires for quantity. God desires for quantity to go hand in hand with holiness. Ibig sabihin dito sa church na ito, gusto ng Diyos na marami tayo, na mag-desire po tayo hand in hand with holiness. First generation had great growth, but it was growth without holiness. This brought destruction upon generation that follows. Kaya kung makikita mo ngayon, bata pa lang, grabe na magmura. Bata pa lang, grabe na manigarilyo. Bata pa lang, grabe na mag-Mobile Legend. Diba? Bakit mo mga kapatid? Ang nag-grow ngayon ng mga generation is growing without holiness. Amen? Kaya po, kung uwi tayo or kahit saan tayo, may mga magnanakaw, snatcher, parang ayaw na natin umuwi sa Pilipinas kasi mas safe tayo dito. Amen? Sa Pilipinas, makakwintas ka lang ng silver, putol ang liig mo. Dito, kahit pa, 1 kilo yung gold, kwintas mo, punuin yung kamay mo ng singsing. Puno lahat yan, pati yung tiil mo may singsing. Liig mo. Kamay mo, ang laki ng pursiras. Kahit pa, lalakad ka dyan sa Kalipa Street, walang taong lalapit sa'yo para nakawin ka. Amen? Sa Pilipinas, nandun ka pa lang sa aeroplano. Pagdating mo sa boundary, nawala na yung relo mo. Boundary pa lang yan, ha? Nanakaw na. Pero hindi ko po ginaganon ang Pilipinas. Ang ano po, yung attitude ng mga tao. Nandiyan ba tayo, kapatid? Amen? Bakit po? The growing and multiplication of this generation is without holiness. Kaya po, bakit ka po, sabi ng Panginoon, pinili kita, ina-anoint kita to proclaim my gospel. Bakit po? Para ikaw ang gagamitin ng Panginoon. Para ma-open ang kanilang mga mata. Amen? So sabi din mga kapatid, for this reason, no?
the scripture God says that that God created man. Parang anong Tagalog sa regretted? Nagsisisi si God, bakit kini-create pa tayo? Hindi nagsisisi ang Panginoon sa mukha natin. Pero nagsisisi si Panginoon sa kasalanan natin. Oh, bakit kini-create ko po ito si Adam and Eve? Kaya po, mga kapatid, bless po tayo kasi wala nang ibang nagawa si God kundi binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa bawat isa natin. Amen? Do not be influenced. Kaya po, mga kapatid, habang nandito ka na sa church na ito, huwag ka pong magpa-influensya sa majority. Kung nandun ka sa accommodation mo, tapos lahat ng tao mag-agree, punta tayo sa Dubai, do not be influenced. Sabihin mo, hindi po, kailangan kong pupunta sa church. Do not be influenced by them. Magpaiba ka. Amen? So do not be influenced by what majority. Thus God has called you to live a life of holiness, which only way to lift up your generation for God. Amen? So, next po, pangatlo is, when God anointed us, ibig sabihin, you have the power and authority to rule. Amen? Kaya dito, when God anoint me, binigyan ko po ako ng authority ng Panginoon to rule over your life. Ibig sabihin, I am the overseer of your life. Ginamit ako ng Panginoon to correct us. Ginamit ako ng Panginoon to encourage us. Ibig sabihin, I have the right to tinatawag na rule sa bawat buhay natin. So, ibig sabihin mga kapatid, when God anoint us, mga kapatid, matatanggap mo din yan. Amen? Anointed or anointing to rule. Multiplication with holiness produce authority. Yan po, pag nag-multiply ka with holiness, mag-produce po yan ng authority. This is space in which we begin to positive influence cities, nation, and become another source to change and hope. Ibig sabihin, from hope, bigyan tayo ng pag-asa para magbago in the city, in the nation, and all over the world. Gusto mo bang maging part ka? Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, gusto mo bang maging part na gamitin ng ating Panginoon to change this world? Amen? So, holiness mga kapatid leads to a genuine multiplication. Kaya po, ang cell group natin, ang mga primary, if the primary is genuine, totoo na ang ibigay ng Panginoon mga genuine disciple din. Amen? Ang multiplication lead to authority. Kaya ang mga taong under your cell, may authority din yan sila para mag-lead to other people. Biblical po tayo mga kapatid, na every one of us, wala po tayong tungangers at upuers dito. We are called by God to multiply. We are called by God to lead people. Amen? So, mga kapatid, gusto kong i-open sa bawat isa natin. Hindi ka po nandito para lang ganyan. Upo lang, tinawag ka ng Diyos. Open your eyes, open your mind. Tinawag tayo ng ating Panginoon to proclaim the gospel to the poor. Amen? Next po mga kapatid, the multiplication is inside of us. Come on, sabihin mo sa katabi mo, ang multiplication nasa loob natin. Ibig sabihin, may multitude sa loob mo. Amen? Alam niyo po mga kapatid, pakinig po kayo dito, habang po lumalakad po ako sa Kalipay Street, naka-short lang ako, nakasando lang ako, lumakad ako, parang hindi ako makilalang pastor. May ibang membro na, uy, pastor! Parang hindi pastor to. Pero alam mo mga kapatid, kahit ganun ako lumakad, but I have multitude inside of me. Amen? Kaya mga kapatid, naniwala po ako sa inyo. There is a multitude inside of you. Sabihin mo sa katabi mo, may multitude na susunod sa akin in the name of Jesus. Amen? Changes begin an action. Anong sabi ito? Pakibasa. 1, 2, 3, go. Changes ano? Paunti-unting humina, no? Paunti-unting humina. Sige, ulitin natin. 1, 2, 3, go. Lakasan natin with conviction.
ikaw ang nagbasa niyan. Until ngayon yun pa rin ba ang sagot mo, Pastor? On process pa rin. Hindi na. Sabi mo, Pastor, may disciple na ako. Pastor, may tao na akong na-save sa harap ng ating Panginoon. There will be a changes. When you receive the Holy Spirit, when God anointed you, there will be a changes happen to your life. Even in a twinkle of your eyes, there will be a changes. Amen? Kaya po, pag kukumustahin ka, sis, kumusta ka na? Glory to God, Pastor. Increasing by the glory of God. Hindi kayo pag kinukumusta ka, kumusta sis, bro? Pastor, ganun pa rin. Dapat increasing ang sagot natin. Amen? Kung sino man dito magkukumusta, lapitan mo. Bro, sis, increasing in the name of Jesus. Amen? Lahat po tayo dito mag-increase. Walang bababa, walang babagsak, mga kapatid. Amen? If there is any action, changes for your life will not come. When we believe this truth wholeheartedly and confess with action and proclaim and declare it whenever we are, we will always see God blessing and support in our life. Kaya kapatid, when you want or ikaw gusto mong makareceive tonight ng anointing, kung sa tingin mo hindi mo pa naramdaman ang anointing ng ating Panginoon, tonight mga kapatid, desire, Lord, anointed me. Anoint me, Lord, to proclaim your gospel. Gamitin mo ako, Panginoon, sa mga panahong ito. Amen? Bakit? Anong sabi ng Panginoon, kapatid? The Lord Jesus said, the Spirit of the Lord upon me. Amen? Pwede pa tayong tumayo, tayong lahat? Tayong lahat. Music team, please. Tayong lahat. At sabihin natin, the Lord Jesus said, the Spirit of the Lord upon me. Come on. The Spirit of the Lord upon me. He sent me to heal the broken-hearted. And we can pray the Lord to bring multitude. Are you ready tonight? Mga kapatid, alam niyo mga kapatid, I want you to focus tonight. Tingin kayo dito harap, kayong lahat. Gusto kong iparating sa inyong lahat that when God anointed us, anuman ang mga pagdaanan natin, anuman ang mga problema natin, anuman ang mga sitwasyon, walang taong magpapabagsak sa iyo. When the Holy Spirit of the Lord is in our heart, siya po ang maging power, mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, makinig po kayo. Nakikita niyo po to? This is an illustration. Nakikita niyo po to? This is a empty vessel. Itong empty vessel na ito mga kapatid, kahit anong klaseng gagawin ko na patayuin ko yan. Kahit anong gawin ko yan na patayuin, hindi talaga yan tatayo. Because this vessel is empty. Kahit anong gagawin ko yan, yan o sino dito ang mag-volunteer na patayuin to? Come on. Sino dito ang pwede mag-volunteer na tatayo to? Dito. Yan, hindi talaga tatayo. Titingnan natin. Hindi talaga. Alam niyo mga kapatid, when you are empty, kung wala ang Holy Spirit sa buhay mo, kahit anong mga pagdaanan mo, bagyo man yan, situation, problema man yan mga kapatid, kaya ito ang dahilan mga kapatid, makaramdam ka lang ng sakit-sakit, diretso ka tumba. Hindi ka makakatayo sa lahat ng mga problema mo. Hindi ka makakatayo sa mga situation na pinagdaanan mo. You are like the same, na kahit anong gawin, hindi ka makakatayo because the working and the anointing of the Holy Spirit wala sa atin. But tonight mga kapatid, kung ganyan ang buhay natin, palagi tayong bumagsak, palagi tayong natitempt, palagi tayong natitisod, hindi tayo nakakapagpatuloy sa pagsimba natin, we are like the same, na lagi tayong bumagsak. Ang kailangan mo lang mga kapatid, tonight, you need to welcome the power of anointing ng Holy Spirit sa buhay mo. At ang Holy Spirit ng Panginoon, siya ang dahilan na tatayo ka.
Like for example, this one. Lalagyan ko to. Like for example, ito si Holy Spirit. Ilalagay ko si Holy Spirit dito. Kaya na, because when you welcome ko si Holy Spirit as my Lord and personal Savior. Amen? Na pinadala ng ating Panginoon. Ang Holy Spirit, He anointed me. Yung nilagay ko, ang Holy Spirit sa aking katawan is like this. Before you are empty, yung nilagay mo ang Espiritu mo, ng Espiritu ng Panginoon, mga kapatid, ito ang dahilan na makakatayo ka na. Because of the Holy Spirit. The Holy Spirit will empower you in time of the situation na pinagdaanan mo. The Holy Spirit is the power sa buhay mo na sabihin mo, Lord, I am here. Pinili mo ako to proclaim your gospel. Hindi ako matatakot, hindi ako matitinag. Ang Espiritu ng Diyos ang kalakasan ko. Ano man ang haharapin ko, sitwasyon sa pagsisilbi ko sa iyo, hindi ako matitinag because of the Holy Spirit na meron ako. Kahit anong hangin yan, mga kapatid, anong bagyo, oy, natumba, pero bangon pa rin. Because the Holy Spirit is with you. Hindi kayo manatili kang bumagsak. The Holy Spirit will encourage you. Nadapa ka man, bangon lang. And tonight, mga kapatid, kung sa tingin mo, sa sarili mo, lagi kang bumagsak, lagi ka lang paumpisa sa pagsiserve mo. Puro umpisa ang pag-serve natin sa ating Panginoon. This is your time, Holy Spirit. Ikaw ang aking kalakasan na kung saan mo man ako dalhin sa aking pagsiserve, magpatuloy ako. I will stand firm because you anoint me. And the Lord God tonight, mga kapatid, kung sino man dito ang hindi mo pa naramdaman ang anointing ng ating Panginoon, yung time pag may problema ka, ipinagpalit mo si God sa mga bagay-bagay. When tonight, gusto mong i-receive ang Holy Spirit ng ating Panginoon, tonight, mga kapatid, He will empower you. Siya ang magpapatatag sa atin. Siya ang dahilan kung bakit tayo tatayo sa mga pagdaanan natin. That's why tonight, be ready. Open our heart because the anointing of the Lord by the power of the Holy Spirit, i-empower niya sa bawat isa natin. And this time onward, hindi ka matatakot na lumabas, mag-share ng kanyang gospel to the poor, mag-share ng kanyang gospel sa inyong kasama sa trabaho, and even sa kasama sa bahay. God will empower you tonight. Kaya mga kapatid, kung hindi pa nagamit ang buhay mo sa harap ng ating Panginoon, dumating na tayo sa ganitong edad, wala ka pang nasiran na tao at dinala mo sa harap ng ating Panginoon. This is your time to ask the Lord, Holy Spirit, sa gabing ito, I want the anointing of the Lord sa aking buhay. Habang awitin natin itong kantang ito, ramdamin natin ang presensya ng Diyos. Amen? Are you ready? Pwede yung i-open ang mga mata nyo, basahin niyo mga kapatid, at ramdamin mo na yung kinanta natin, that is your prayer tonight. Yes, Jesus. Hallelujah, Father God.